Dito sa pag-set ng English unit mga boss, no, ang dapat nating tandaan dito kapag ganito, no, naka-feet siya, naka-inches. Dalawa yung dapat nating tandaan mga boss. Ang una nating i-set yung units, no. I-type lang natin yung units and then enter, no. Or pwede rin UN, yung shortcut command niya, then enter natin. Itong length type, no, ilagay natin ito sa architectural, no. Pagkatapos ito naman, kung feet ang gusto nating unit, ilagay natin sa feet, no? Ayan yun. And then yung okay natin, then okay. Pagkatapos iseset natin sa pangalawang dapat nating tandaan, yung D4 dimension style, no? Then i-modify natin. Siyempre kung naka-architectural doon, dito sa primary units, naka-architectural din dito, na? Dito sa unit format, naka-architectural siya. Ayan, na. And then, dito sa text height, ito, adjustment na lang ito, yung laki ng text or dimension na lang ito, na. Then, yung okay natin. Ayun yung dalawa nating dapat iset. Tapos, pwede na tayong mag-drawing dito, na. Kaya kung magpa-file nyo tayo mga boss, no? Then, file and then new. Then, hanapin natin yung ACAD. Dito sa pag-file nyo natin, no, magbago tayo mag-drawing ng plano na nakaset sa English unit, kailangan iset na muna natin yung UN o itatype natin yung UN or units. Tapos, gaya ng sinabi ko kanina, itong type ilagay natin sa architectural, no? Pagkatapos, ito, instead na inches, ilagay natin sa feet. Then, yung okay natin. Then, okay, no? Ngayon, itatype lang natin yung D4 dimension style. I-click natin yung standard and then modify. Dito sa nakikita natin na pipick natin yung primary units, ilalagay natin sa architectural, no? So, kung nakalagay yan sa decimals, ilagay natin dito sa architectural, no? Tapos, yung text natin, i-adjust na natin, no? Yung laki, o ilagay nyo lang sa 1 inch. Tapos, yung text color niya, baguhin nyo lang. Halimbawa, ito, yellow. Pagkatapos yung symbols and arrows, lagihan nyo lang yung arrow size. Halimbawa, 1. Tapos yung lines, yung dimension line, kung gusto nyo baguhin yung kulay, baguhin nyo lang. Tapos yung extension line, ito naman, yung naka-vertical na yon. Kung gusto nyo baguhin yung kulay, ito yon, no? Tapos, i-okay nyo lang. Once na na-set na yung dimension style, i-close nyo na lang, no? Ngayon, ang gagawin natin, pwede na tayong mag-draw ng line dito, no? Since nakaset na nga yung unit natin to feet, no? Mag-draw na tayo ng line. Subukan natin. Tapos, magkiklik tayo rito. Ngayon, pag nagtatype tayo ng feet, ilagay natin halimbawa 1 foot. Tapos, lalagyan natin ng apostrophe. Ayun, no? Yan yung symbol ng feet dito, no? Then, enter natin. Ito yung 1 foot, no? Then, enter. Ngayon, kung i-check natin, magda-dimension tayo, end to end. Ito yung 1 foot, no? Ngayon, pagka nag-line kayo, nag-click tayo rito, hindi nyo nilagyan ng apostrophe. Halimbawa, tinype nyo lang 1. So, tapos nag-enter kayo. Ang ibig sabihin yan, ito, 1 inch ito. Ito yan, no? Kahit na sinet nyo na sa feet yan, ang dinidefault na sukat ng AutoCAD, pag nag-set tayo, naka-inch yan, no? Kaya dapat, lalagyan nyo ng apostrophe para maging feet, no? Maglaline tayo rito. Click, tapos 1, tapos i-type natin yung apostrophe, no? Then enter. Huwag nyo kakalimutan yon, no? Yung apostrophe. Yan yung symbol ng feet. Ayan yan, no? Ngayon, kung gusto nyo 1 foot, no? Pero gusto nyo i-type 12, pwede yon, no? Kasi 12 inches, 1 foot yan, no? O parehas din naman yan, no? Kaya lang mas maganda kung i-type nyo lang 1 tapos yung ilagay nyo yung apostrophe, no? 12, hindi nyo na ilagay yung apostrophe, o 1 foot din naman yon, no?
Ngayon, kung halimbawa gusto nyong 1.5 feet, pwede rin naman yun. No? Line, click, 1.5, tapos lagay nyo yung apostrophe, then enter. Pwede rin naman yan. No? Bali, 1 foot and 6 inches yan. No? Ayan. Ngayon, pwede rin naman ganito. No? Maglaline tayo. Click. Tapos 1 foot. Tapos yung inches, kahit na hindi nyo nalagyan ng symbol, no? Basta nag-type kayo ng 6 dyan, understood, inch yun. No? Pag in-enter ko siya, 1 feet, 6 inches yun. No? So, ayan yung dapat nating tandaan. No? Pero mas advisable na ilagay nyo na lang 1 foot, then 6. O, itatype nyo na lang yon, then enter. Para hindi kayo malito. No? Kaya kung gagawa tayo ng rectangle dito, no? Line ang gagamitin natin, click, halimbawa, 5 feet. O, type natin 5 tapos yung apostrophe, then enter. Ito yon. Ito yung 5 feet. Papunta ron, kung halimbawa, 3 o kaya 3 feet, 6 inches, pwede rin naman yan, na? Ayan, na? Tapos, 5 feet, then enter. O, close ko na lang, na? Kung i-dimension natin, ito yung 5 feet, na? Ito naman yung 3 feet, 6 inches. Ayan yan. Yung dapat nating tandaan, na? Basta yung inches, wala nang symbol, na? Ngayon, pagka naman feet, ilagay nyo yung apostrophe, na? So, halimbawa, i-offset ko ito ng 2.5 feet. Offset. O, itatype ko na lang 2.5 feet. Pwede rin naman yun. Tanggap niya, no? Ayan. Bali, ito, lumalabas ito na 2 feet and 6 inches yun, no? Ayan yung dapat nating tandaan, no? Kung ayaw nyo naman ng 2.5 feet, pwede rin naman i-offset yan. Offset ng 2 feet, 6 inches. Ito, mas ina-advise kong gamitin ito. Select ito. Ayan yan, no? So, pag nag-dimension tayo, ito yung 2 feet and 6 inches. Ayun yung dapat nating tandaan pag pipit tayo at saka inches, no? Ngayon kung i-offset ko ito ng 2 feet, pwede rin nyo namang i-offset ng halimbawa, ayaw nyo gumamit ng feet, no? Ilagay nyo lang 24. O, pwede rin naman yun, 24 inches yun, no? Total, default naman yung inch, no? So, pag nag-dimension ako, yung 24 na yon, lalabas yan na 2 feet din naman yun, no? O, lakihan ko lang yung dimension na text para i-modify ko lang para makita natin ng maayos. O, gawin kong 2 inches yung laki ng text. Ayan, no? Para makita natin ng maayos. Ayan, no? Ayan yung dapat nating tandaan, no? O, halimbawa, gagawa uli ako ng figure dito. Para malinaw, maglaline ako rito. Click. 7 feet. Tapos dito, maglalagay ako 5 feet, 6 inches. 4 feet. 2 feet. And 4 inches. Ayun, na? Ngayon, ang gagawin ko rito, 7 feet. Enter. Ngayon, pag nagkamali kayo, pwede yung iyo, no? Yan do. Na-discuss naman natin yun sa line, no? Halimbawa, ilalagay ko rito, 3 feet. Okay, close ko na lang, no? Ayan yan. Ngayon, pag i-dimension natin, para makita, pwedeng QD yan, no? Na-discuss naman natin yung QD. Yung quick dimension.
I-review nyo yung quick dimension na diniscuss natin, no? Type lang yung QD. O, ayan yun, no? Ayan yung naka-English unit, no? Naka-feet at saka naka-inches. Minsan kasi hindi natin may iwasan na merong talagang feet and inches na i-drawing natin na plano, no? Sa susunod na mga exercises, gagawa tayo ng buong plano na naka-feet at saka naka-inches. Para alam nyo rin yung English unit na yan. Kasi gumawa tayo ng plano, ng floor plan na naka-meter, no? So, 12 inches ito by 5 inches ito, no? Halimbawa, gusto nating gawing feet, no? So, meron tayong DWG units, or yun na lang para mabilis. Tapos, kung feet yan, 2 ang pipiliin natin, no? Type natin 2. Then enter, 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 enter. Panay enter lang, no? Hanggang sa matapos. Kung titingnan natin mga boss, wala siya. Susum all lang natin, no? Ito siya. Ayan, no? Kung titingnan natin, ito yon, naging 1 na lang siya. Kasi na-convert na siya sa feet, no? Yung 12 inches, katumbas siya ng 1 foot, no? O ito, 5 inches ito. 0.42 feet siya, no? So, na-convert na siya. So, ngayon ang gagawin natin, subukan natin i-convert sa millimeter, no? DWG units, no? Or U, then enter. Tapos, kung millimeter siya, ito yon, no? Number 3 naman yung pipiliin natin. 3, then enter, 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 enter. O yun. So, hanggang sa mawala siya, sum all lang natin, no? Sum, enter, then all. Or A. O, eto na siya. So, yung 1 foot, 304.8 mm yon, no? Yung 5 inches, 127 mm. Ayan. So, nakita natin mga boss, ang dali niyang i-convert, no? Pag DWG units, no? Sa susunod na mga video mga boss, pag-uusapan naman natin yung wala yung DWG units lang, no? At tapos iaano natin, i-compare natin kung alin ba yung mas maganda, no? Pero sa totoo lang mga boss, depende sa gumagamit yan. May nasanay na ng units lang or merong gumagawa ng DWG units, no? Pero para sa akin, no, dahil alam kong parehas yung command na yan, mas advantage itong DWG units, no? Kasi wala siyang maraming step, no? Kasi alam ko rin naman yung units lang, pero marami siyang step. So, etong DWG units, mas mabilis siya, no? Pero i-discuss ko pa rin naman yung units lang, no? Para makita nyo rin mga boss kung ano yung pagkakaiba nila, no? Okay, lang mga boss, no? Yung naging topic natin dito sa DWG units ng AutoCAD, pag-convert ng iba't ibang unit, no? Kung bago pa lang po kayo sa maliit pa lang nating channel pala, no, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin yung subscribe, no? Pero isama niyo na rin po yung like tsaka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.